Hi guys! So ngayon, pupunta tayo sa isang historical places malapit sa amin at ililibot ko kayo kung ano nga bang nangyari sa place na yon nung sinaunang panahon. So let's go! So ngayon, nandito na tayo sa simbahan. Titignan natin kung ano yung mga nangyari sa history natin dito. Sa kanto ng A. Mabini at 10th Avenue, nakatayo ang isang istruktura na higit pa sa bato at semento. Ito ang San Roque Cathedral, ang luklukan ng Roman Catholic Diocese of Caloocan. Kilala rin bilang Caloocan Cathedral, ito ang matatag na testigo ng paglipas ng panahon, ng mga digmaan at ng walang sawang pananampalataya ng isang lungsod. Sa isang lungsod na puno ng modernong buhay at fast-paced na pagbabago, madalas akong napatitig at nagtataka. Ano nga ba ang nauna? Bago pa man itayo ang mga gusaling ito, anong istruktura ang matibay na nakatayo? Nakikita ang lahat ng pagbabago. At doon ko natagpuan ang kasagutan. Ang simbahan. Hindi lang ito bahay dalanginan, kundi mga tahimik na taguan ng kasaysayan. Ang tanong, may papel ba ang simbahan sa aking sariling bayan sa paghubog ng ating bansa? At nagulat ako nang malaman na ang San Roque Cathedral pala, ang simbahang dinaraanan ko lang, ay mayroong napakalalim na pinagmulan. Ang San Roque Cathedral ay nagsimula noong 1897 bilang isang maliit na kapilya. Tinatawag itong Visita. Ngunit sa paghila ng kasaysayan, ang simpleng dambanang ito ay naging sentro ng isang revolusyon. Hindi ito nagtagal na maging luklukan ng Diocese ng Caloocan. Ngunit bago ang 2003 na pagtaas nito bilang isang katedral, ito ay nagsilbi sa mas kritikal na misyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio noong panahon ng Kastila, ang patio ng San Roque ang naging lihim na tagpuan ng mga miyembro ng katipunan. Sa ilalim ng pangalan ng Diyos, nagtipon ng mga revolusyonaryo upang balangkasin ang pag-aalsa at maghanda para sa sigaw. Ang simbahan ay nagsilbing lihim na pasilyo patungo sa kalayaan. Hindi pa natatapos ang papel nito sa himagsikan. Pagdating ng digmaan Pilipino at Amerikano, muli itong nagsilbi ngunit bilang isang kanlungan. Dito sa loob ng matibay na mga dingding, nagtago at nagpilit na gumaling si General Antonio Luna. Ang katedral ay nagbigay ng proteksyon sa isa sa pinakamahalagang commander ng ating bansa mula sa opensiba ng mga Amerikano. Ito ay naging ospital, kanlungan at higit sa lahat, simbolo ng paglaban. Ngunit noong February 10, 1899, habang sumasalakay ang mga puwersang Amerikano, ang lugar ay naging target ng bombardment. Ang sagradong dambana ay hindi nakaligtas. Sa pag-atras ng grupo ni General Luna, ang San Roque Cathedral ay bahagyang nawasak. Isang matinding pinsala sa ating pambansang pamana. Matapos ang labanan at tuluyang masakop ang lugar, ang simbahan ay nagkaroon ng panibagong at ironikong gamit. Ang sagradong bakuran ay ginamit bilang isang pansamantalang ospital kung saan ginamot ang mga sundalong Amerikano na nasugatan sa sagupaan. At nagpatuloy pa ang pagwarak. Ginawa ring headquarters ang simbahan. May mga ulat pa na ginamit ito bilang isang kabaleriza o kwadra ng mga kabayo ng mga kasamahan ni Colonel Frederick Funston. Isang lugar na itinalaga para sa panalangin, ginamit bilang kanlungan ng mga mananakop. Ngunit ang San Roque Cathedral ay hindi nagpatalo. Sa paghupa ng digmaan, nagsimula ang muling pagtatayo nito noong 1914 sa pangunguna ng Confradia de Sagrado Corazon de Jesus. Ang pagbangon ng simbahan ay naging simbolo ng pagbangon ng mga Pilipino. Ang matibay na pananampalataya na hindi maibabaon ng anumang digmaan. Ang San Roque Cathedral, isang monumento sa tapang ni Luna at isang patunay sa walang katapusang katatagan ng pananampalataya. Ito ang pangunahing pinagmulan ng kasaysayan na ito. Ang kahalagahan ng San Roque Cathedral ay hindi lamang kwento.
Ito ay opisyal na kinilala sa Senate Bill 2301, dineklara itong National Historical Site. Kinukumpirma ng batas ang papel nito bilang kanlungan ng ating mga bayani tulad ni na General Antonio Luna at Colonel Mamerto Natividad sa kasagsagan ng digmaan. Ang pinsalang dinanas ay detalyadong naitala. Si P. Fremont Trackett, isang Amerikanong photographer, ang nagbigay ng primary source na paglalarawan. Dokumentado ni Racket ang paggamit ng simbahan bilang military headquarters matapos ang labanan. Mula sa opisyal na tala ng simbahan hanggang sa mga batas ng Republika, ang San Roque Cathedral ay matibay na pinatutunayan na sentro ng kasaysayan. Ang katedral ay nagpapaalala sa atin na ang Caloocan ay hindi lamang abalang komersyal na sentro. Ito ay lupaing binuhusan ng dugo at panalangin. Una, ito ay isang angkla ng espiritualidad at pag-asa. Sa gitna ng mabilis na pagbabago at pag-ikting ng buhay, ito ang lugar kung saan natatagpuan ng mga residente ang kanilang pananampalataya. Ito ay tagapagtaguyod ng komunidad. Bilang luklukan ng diocese, ito ang nagtutulak sa mga programang pang-edukasyon, kawang-gawa at pagkakaisa. Ang San Roque Cathedral ay hindi lang isang simbahan, ito ang kalooban ng Caloocan. Sa pag-aalaga natin sa pamana nito, tinitiyak natin na ang tapang ni Luna at ang pananampalataya ng mga Pilipino ay patuloy na magsisilbing gabay sa susunod na henerasyon.